Ayun, magandang maga po sa ating lahat. Paibati mong katabi mo, good morning sa iyo. Unat mo yung kamay mo sa katabi mo, mag-speak ka ng blessing, more favor, success, victory sa buhay ng bawat isa, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan. Nasa ano po tayo? Nasa panglimang, foundation ng ating faith ay ang cross. Yan o. Yan, nasa ba yung cross dyan? Ayan o. Takpan nyo na. Yan. Yan po yung cross. Yan. Alright. Pusin lang po natin mga ano dito. Yan. Thank you, Lord. Ay, may clicker din pala. Oh. Wow. Tingnan ko, gagana. Uy! Gumagana. Okay, gumagana. Thank you, Lord. Salamat sa clicker. Namiss ko ito. Ginagamit ko lang ito dati nung unang panahon pa. Yan. Thank you, Lord. Magandang maga po sa lahat ng mga nasa online din. Salamat sa mga nakakasama natin ngayon sa ating gawain ngayong umaga, ang Limitless God Church Worship Service. Tayo po muna yung manalangin. Hallelujah, Lord. We honor you, God. We lift your name on high in this place. We welcome your presence, Holy Spirit. Feel free to move in us, O God. Minister to each one of us here, Holy Spirit. Fill us, empower us, O God. Give us understanding of the word that will be preached this morning, O God. I pray, Lord, na samahan niyo po ako ng iyong presensya, Panginoon, ang kalooban mo maganap, hindi nga yung kagustuhan, Lord. Thank you, Lord. All praise belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Yan. Ang ating pag-usapan nga ay the cross. Yan. Ang cross, no? The fifth foundation ng ating faith as a Limitless God Church. Yan. Ang title po ng aking babahagi ngayong umaga ay The Power of the Cross of Jesus. Yan. The Power of the Cross of Jesus. Base po ito sa John 19:30. Yan po yung ating teksto. When he had received the drink, he said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ito po yung panahon na nasa cross si Jesus, no? At sinabi na niya sa kanyang mga huling salita ay tapos na. Yan. Ano bang naganap? Ano bang natapos na? Ano bang naganap doon sa cross nung siya ay sambitin niya yung bagay na yan? No? It is finished. Number 1, ano ba naganap sa cross? Yan ang magandang nangyari sa cross. Kaya hindi tayo dapat natatakot. Yan ang tinatandaan kong ginawa ni Jesus sa cross. Disarming the forces of the devil. No? Kung ipintenestify ni Ate Shane kanina dito, dinidisarmahan daw siya ng enemy. Pero, ayan ang totoo. Disarmado na sila 2,000 years ago. No? Asan ba yan? Colossians 2:15. No? Having disarmed, no? The power and authority. Ano ba yung power and authority na yan? Yan yung mga hierarchy ng demons. No? Pag may nabasa kayo dyan, kagaya sa Bible ng Ephesians 6:12, our struggles not against flesh and blood, na ulit-ulit yan, yung against principalities, authorities, rulers, yan yung mga yan. Pag may nakikita kayong ganyan, authority, hierarchy, no? Hierarchy ng demons. Kung si Satan yung pinaka-head nila, tapos yung mga hierarchy ng demons. Kumbaga sa sundalo, may general, may kapitan, may kagaya ko, nung nag-ROTC po ako, Master Sergeant, no? Reserve Master Sergeant. Nag-ROTC kasi ako noon eh. Sino mga nag-ROTC sa atin? Ako lang ba? Wala. Kaya doon, saan ka ba? Ano reserve ka? Saan? Yeah. Boy Scout yata yan, no? Ayan, no? Kaya pag nagkaroon ng problema ang bansa, yan, si Pastor Ray ay gaganapin niya kanyang pagiging Master Sergeant.
Yan, sana kasi lang problema, doon merong firing, merong activity about firing, M16. Papuputin mo yung M16. Kasi lang umabsent ako. Kaya hindi ko rin alam paano magpaputok ng M16. Yan, no? Yung Armalite na ginagamit ng mga sundalo. Ang pinapakita dito sa cross na naganap doon sa cross ng panahon na pinako si Jesus ay dinisarmahan niya ang gawa ng diablo. Ano pa? Pinaya sa madla, no? He made public spectacle of them. Pinaya sa madla. Paano naganap yung pagpapahiya niya sa madla? Nung pasampasan ni Jesus yung cross papuntang Golgotha, yun na yun. In the spirit, ipinapakita ni Jesus yan. Ito na. Akin na lahat ito. Disarmado na kayo. Itong mga demonyong ito. Si Satan na ito. No? Pinahiya na yan sa madla. Nakakala ng mga tao, si Jesus yung ipinapahiya sa madla. Yung dinuduraan, hinahambalos, ano ba yun? Minamak, ano sinasabi na hindi magaganda sa kanya. No? Dinikitan pa nga na hinubaran pa nga. Hinubaran pa. No? Tapos, idinikit pa uli yung damit doon sa likod, no? Tapos biglang hahatakin. Grabe, no? Yung mga pampapahiya ng mga tao sa kanya. Pero sa totoo lang, yung ginagawa ng mga taong yan, ang ipinapahiya sa madla ay si Satan. No? Akala ni Satan, si Jesus yun eh. Oo, si Jesus. Para ipakita sa mga tao na ipinapahiya si Jesus. Pero ang totoo ang pinahiya dyan ay si Satan. At lalo na nung nabuhay siyang muli. Yun. No? Kaya ang kinantayan ni Ron Quinoli, di ba, yung Jesus is alive, early Sunday morning. No? Sabi doon, early Sunday morning, just like Jesus said. Di ba, may makantang He rose from the dead. Actually, namatay na yun. Sayang, galing na praise and worship leader yun. Namatay na si Ron Quinoli. Kailan lang, kakasama ni Don Moen. Ewan ko kung sino nakakilala kay Ron Quinoli. Yan. Tayo ulit. Ang mga kinakanta yan, war song. No? Yung mga war song, mga warfare song. Si Ron Quinoli, janitor lang yun noon, no? Sa church niya, sa church ng pastor niya, na nagpalaganap ng G12, no? Yung ginagamit ng karamihan ngayon, no? Yung G12 na tinatawag, Government of 12, yung way of discipleship. Tapos, yung mga compose niya na kanta ay kinukuha niya doon sa sermon ng kanyang pastor. Kaya yung karamihan nung kanta ni Ron Quinoli ay galing sa sermon ng kanyang pastor. Galing, no? Paano kaya yun, no? Sana gano'n, no? Kung may composer sa atin dito, no, habang sermon si Pastor Ray, ay, gawa ako ng mga song. Pang war song. Yan, no? Pinahiya sa madla, disarmado, pinahiya sa madla, no? Triumphing over them by the cross. No? Yan ang kaya hindi po ako takot humarap sa devil o sa evil spirit. Kahit na pag nagpe-pray kami ni Pastor Ella sa studio, nung nakaraan lang may sumigaw. Wah! No? Grabe. No? Nagugulat kami, mga naipag-pray namin, mga kakaiba. No? Kung hindi namin alam ito, at magkakasot kami ng demon, baka pumasok yung fear sa amin, takot. Uy! Kaso lang ito na yung ginawa ni Jesus, sa cross. Ayan, Dinisarmahan ang kapangyarihan ni Satanas at yung mga kampo niyang demonyo. Yung mga sumama kay Lucifer, no? Na 1/3 ng heaven, ng mga angel dati matitino. Kasi lang nauto ni Satan, no? Ni Lucifer na naging Satan. Kaya pag pag meron tayong mga
Diba, may kakatakutan na nararamdaman sa bahay, sa kwarto, no? Babalik tayo dyan. Disarmado na siya eh. Pinahiya na siya sa madla. Wala nang kapangyarihan. Si Satan. Kaya lang nagkakaroon ng kapangyarihan si Satan sa atin kapag tayo nauto. Nagets nyo? Nauto tayo na pag may sakit ka, hayaan mo na lang yung karamdaman mo. Hintay mo na lang kamatayan mo. May ganun eh. O kaya pag wala kang pera, o kaya kapag may natatakot ka, ganyan. Kung ano man yung nagiging struggle mo, babalik ka dito. Tapos na ang kahirapan. Tapos na ang katatakutan. Dapat sila matakot sa iyo. Kasi anak ka ng Diyos. Nagkakaroon lang sila ng legal rights, ang enemy, nasaktan tayo, bigyan tayo ng kung anong mga hindi magagandang bagay sa buhay natin kapag may kasalanan tayong ginawa. Yun ang legal rights niya to destroy us. Kaya nawawalang saysay ito, yung pagkakadisarman ni Jesus sa cross dito sa mga powers and authorities na ito, ng mga demons na ito, kapag tayo nagkakasala. Kaya wag natin bibigyan ng pagkakataon, no? Ang diablo kahit katiting na kasalanan, no? Meron kami nga naipag-pray, no? Sa sa studio. Uy, okay naman pala, no? Namumuhay ng may kabanalan, ayos ah. Birhen pa. Never been kissed, never been touched. Talaga, iniingatan ko yung sarili ko, pastor. Sabi ko, tama po yan. No, na iniingatan nyo ang pagkababae nyo, pagkalalaki nyo. Kung ako nga, sabi ko, iniingatan ko rin yung pagkalalaki ko nun eh. Hindi ko basta-basta ito binigay kung kanino lang. No? Hindi ko binigyan ng pagkakataon yung diablo na dungisin yung pagkatao ko. No? Sana ganun ka rin. No? Huwag mo basta bibigay-bigay kung kanino lang yan. Doon lang sa asawa mo, nakapapakasalan mo. No. Inulit ko, bibigay mo lang yan sa pakasalan mo o sa asawa mo o pinakasalan mo. Kasi lang kung may nangyari na, pastor, naibigay ko sa iba. O yun, babalik ka, mag-repent ka lang kay Lord. I-restore ka, ayusin ka. No? Testimony ni Pastor Ella, di ba? Naibalik uli yung ninakaw ni Satanas sa pagkatao niya. No? Napatunayan pa ng medical no? Ng mga medical doctor. No? Naikwento niya na yan. Hindi ko na ikwento kasi baka magkaroon pa tayo ng PG. Parental guidance. SPG. No? Secret na lang natin. Disarmado na, no? Ang ginawa ni Jesus sa cross. Yan ang babalikan natin kapag meron tayong mga katatakutan na nakikita sa bahay o ano man, sa buhay natin, may kinakatakutan ka, no? Pumapasok si anxiety, tatakot ka sa ano yung mangyayari sa future, di mo alam kung ano mangyayari. Babalik ka dito, disarmado na yan. No? Hindi ka pwedeng hawakan nila. Nagkakaroon sila ng opportunity to hold you o controlling ka kapag may kasalanan. Kaya dapat nagpapaayos ka kagad kay Lord. Para wala silang hold sa iyo, no? Kahit na hint. Pag mo sila bibigyan ng hint, no? Yung tinatawag na foothold, no? Naalala niyo yung story sa pag nanonood tayo dati ng mga horror movies, may mahabol na o alien, mahabol na alien. Tapos all of a sudden, pumasok ka doon sa kwarto, bubuksan yung pinto. Pagpasok mo doon sa kwarto, magsasarado na sana yung pinto, kaso lang hinarang yung foothold, no? Nakapasok tuloy yung demon. Kasi nabigyan ng pagkakataon eh. Gets nyo? Don't ever give opportunity sa devil ng foothold. Maliligtas ka na sana, biglang,
may foothold. Nakapasok tuloy yung devil, no? Hindi dapat. Kasi disarmado na sila. Kasi pag binigyan mo sila ng foothold, ano mangyayari? Yung pangalawa, magiging stronghold. No? Maninirahan sila sa buhay mo. Magkukuta sila. Titira sila sa'yo. Kaya nga kinakast out dapat yan eh. Kasi bahay ito. Itong katawan na ito. Kaso lang ang tanong, sino yung nakatira? No? Tapos pag wala kang ginagawa, hinahayaan mo lang manirahan yung devil o yung evil spirit sa'yo ng mga kasalanan na hindi mo inaayos sa Panginoon. Magkakaroon ng pangatlo. Ano yung pangatlo ulit? Yun, stranglehold. Salamat, natatandaan natin. No? First time ko pre-niche ito eh. No? Yung stranglehold sa Singapore noon. Ano, tinatanong sa akin, ano daw, pastor? Ano yung word mo? Ano yun? Stranglehold. Ano ba yung stranglehold? Yung to suppress movement ang ibig sabihin. Parang sinasakal ka na yan. Parang may python na sa leg mo. Sinasakal ka na, di ka na makamove. Yan ang delikado pag hindi ka na makagawa ng sarili mo, hindi ka na nakapagdidesisyon sa buhay mo. At yung diablo na nagdidesisyon sa buhay mo. Yun ang malungkot. Kaso lang disarmado na sila. Kaso lang ikaw, born again ka naman, tinanggap mo si Jesus, pero hindi mo alam ito. O di, sayang yung pagiging born again natin. Hindi natin ma-enjoy yung freedom. Hindi natin ma-enjoy yung authority na binigay sa atin, Lord. Wala na pala, disarmado na pala. No? Yan ang power ng cross ni Jesus. So, yan yung point number 1, disarming the forces of the devil. Si Jesus ang may gawa niyan. Kailangan mo lang angkinin. No? Kahit ba may magwala dyan na demonize, nadidemonize. Hindi ka matatakot kasi disarmando na sila. Dahil alam mo yung word ni Lord. Pangalawa, breaking curses upon us. Yan. Brinik na yung mga sumpa. Ano man sumpang meron tayo. Namana pa natin sa nanay, tatay natin, sa lolo, lola. No? Ano ba yung mga curses na yan? No? Ay, sorry. Layo na. Ba't nagalaw ko? Nakita na tuloy mga points ko. Ayan. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it's written, curse is everyone who is hung on a pole. Sa iba naman, 3 ang nakalagay dyan. Sino ba yung isinabit sa puno? Si Jesus. So, inako na ni Jesus ang lahat ng sumpa na meron tayo. Sumpa ng ano? Sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit, sumpa ng old maids, pagiging old maids. Ang dami na pinag-pray ngayon, no? Nito lang. Sa pamilya nila, may sa bloodline, hindi nag-aasawa. Gusto niya mag-asawa. Gusto ko mag-asawa. Ilan taong ka na ba? Secret. Kasi baka malaman yung kung sino siya. No? Nasa bloodline. Nagkataon kaya yun? Hindi. Dumadali kasi yun, yung kasalanan na yun sa bloodline kapag wala kang ginawa. Totoo bang dumadali sa bloodline? Oo. Si David, nangalunya, di ba? Sino yung nakalunya? Si Bathsheba. Tapos, nagkaanak siya kay Bathsheba, namatay. Curse yun. Curse of death. Namatay yung unang anak. Pangalawang anak, sino? Sino yung pangalawang anak? Sige, wala na naman. Bibigyan ko na naman kayo ng Cloud9 ito. Sino yun? Ha? Si? Yung paborito natin kinakain. Salmon. Salmon. Okay. No? Mag-Bible quiz nga tayo, kuya dun. Bible quiz. Alam niyo, nung nag-aaral ako sa seminary, bago ka makagraduate, may Bible quiz. Yung pinakamarunong sa amin, ako tinatanong, yung nag-summa cum laude sa ako tinatanong sa Bible quiz kasi nga
Ano daw, kumaga, mas may alam daw sa Bible. Kasi siya panay books eh. Head knowledge lang. Kaya nag-take uli siya ng pangalawang exam ng Bible quiz. Ako isang beses lang. Thank you, Lord. Yeah. Siyempre, ito kasi, yung word natin, ito yung supreme authority kasi. Walang ibang textbook na iba. Wala nang ibang book. Noon, gaya na sinabi ko na last time. Okay? Tinubos na tayo mula sa sumpa. So, dumadaloy ba talaga yun sa bloodline? Ano nangyari kay Solomon? Anak ni David. Si David, isa. Si Bathsheba. Pero si Solomon, ilan ang dumaloy sa bloodline? 1,000. 1,000 mga kababaihan. Di ko nga alam paano nangyari yun, Lord. Paano niya na-schedule yung mga bagay-bagay na yun? No? Ang naipag-pray pa lang namin, 300 eh. No? Meron na ba tumalo sa 300? 350. 450. Kasi siya eh. Pumapatol sa lalaki, pumapatol sa babae. Buti walang bestiality. Meron pinag-pray kami, pumatol sa hayop eh. 4 na aso niya eh. Wala kasi siyang boyfriend, yun na lang aso niya. Kaya careful po tayo, yung mga nag-aalaga ng aso. No? Wag po kayong papatol sa aso o sa hayop. Bestiality po yung kasalanan niyan. No? Kaya nagkakaroon ng half yun. Tikba lang, half horse, half human, serena, half fish, shokoy, yan. In the spirit, nagkakaroon kasi, pag may sin na nagawa yung tao, pumatol dun sa ganun, in the spirit, nagkakaroon yun. No? Kaya nga yung paniniwala ng yung mga Mormon na naman, nagpuproduce sila ng spiritual babies. No? May connection eh. No? Kaya pansinin mo, manood ka sa Netflix, yun ang kadalasang kwento. No? Yung mga kadalasang kwento doon sa grupong yan. Tapos may iba pa silang Bible. No? Book of Mormons. Okay? Christ redeemed us from the curse of the law. No? Kaya ano mga sumpa? Sumpa ng kahirapan. Pusa tuloy. Sumpa ng kahirapan. No? Huwag po tayong babalikan natin ito. Tinapos na yung sumpa ng kahirapan, sumpa ng karukaan, sumpa na dumadaloy sa bloodline. Subukan nyo nga minsan, mag-imbestiga kayo sa sarili nyo. No? Gawin nyo yan. Personal. No? Mag-interview ka sa nanay mo, sa tatay mo. Mami, ano bang bloodline, ano ba yung sakit na dumadaloy sa bloodline natin? Yung palaging, andun na lang yung sakit na yun. Si nanay, si tatay, si lolo, si tita. Pare-pare silang sakit. Diba? Nalaman mo, heart attack. Kadalasan ng niya, sakit. Ayun. Tapos sa tatay o sa tatay mo naman, laging lahat sila manginginom. Kaya atay ang tinitira. Diba ganun? Yun, be-break mo yung curse. Ano yun? By the blood of Jesus. Ano man yung sumpa na dumadali sa bloodline ng tatay ko, ng nanay ko, pinuputol ko yun sa bloodline ko by the blood of Jesus. Dahil, yun, ipapaalala mo ito doon sa devil. Yung nagbibigay ng sakit sa bloodline. Tinubos na ako sa sumpa ng sakit, kahirapan, o kaya may kahirapan, mga ganun, may poverty. Pwede yan ma-break, no? By the blood of Jesus. Gagamitan mo siya ng blood ni Jesus. Okay? Effective po yan kasi ginawa ko sa tatay ko yan. Pansin ko, di ba narinig niyo na yung kwento ko? No? Yung sa tatay ko, 8 years old ako, nagpe-pray, makabenta yung tatay ko ng bahay at lupa. Hindi siya nakakabenta. Yung nanay ng tatay ko, si Lola Charing,
Yun din ang kanyang hanap buhay ever since sa real estate. Ako, apo, na never pa ako nakakita sa lola Charing ko na nakabenta rin siya. Panay may papel. Ekta-ektarya ang bentahan, pero walang nabenta. Sa tatay ko naman, yun din. Sabi ko, bakit kaya? Tapos nung malaman ko, nag-imbestiga ako dahil nalaman ko yung deliverance. Nalaman ko, yung tatay ko, may nag-curse. Kahit anong gawin mo, Franz, kahit anong sikap mo, hindi ka magtatagumpay. Yun yung mga heartbroken. Yun, mga nagka-curse, no? Nagsusumpa. Very powerful yung tongue. The tongue has the power to speak life and death, sabi ng Bible. Kaya ang tanong, ano ba lumalabas sa ano natin, sa bibig natin? Tanong mo katabi mo, ano ba lumalabas sa bibig mo? Sana blessing, hindi cursing. No? O yun, nung malaman ko, sa pangalan ni Jesus, ginamit ko yun. Di pa ako pastor nito. Kabataan lang ako noon. Bagong believer. From 8 years old, naging 18 na ako. Na-born again ako. Tapos, nalaman ko. Kasi nagtaka ako, pray ako ng pray, 10 years na, hindi pa nakabenta yung tatay ko ng bahay at lupa. Tapos, brinig ko yung curse. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol ko yung sumpa na binitawan sa tatay ko. Na sa bawat gagawin niya, hindi siya magtatagumpay. Pinuputol ko yun by the blood of Jesus. Kaya nga nagko-communion tayo. Sana naunawa natin yan. No? Yung blood ni Jesus, yung wounds. Yung blood ni Jesus, nag-break ng curse. Dahil sinabi nga si Jesus sa cross para ma-break yung curse. Pagkasabi ko nyon, mga ilang linggo, yung tatay ko nakabenta ng bahay at lupa within our subdivision. Hindi lang isa, 17 na bahay at lupa. Kaya sa biyaya ng Panginoon, kahit na namatay yung tatay ko, nag-iwan siya ng bahay at lupa sa amin, ng nanay ko. No? Yung pinapaupahan ko dati, ngayon wala nang umuupa. Transition. No? Kaya babalik tayo doon sa word. Baka may sumpa na nararanasan. Tinapos na ni Jesus yan. Yan, babalik tayo doon sa cross. Okay? Kaya very powerful itong cross. Pero hindi naman yung parang anting-anting. Hindi po. No? Kaya nandyan lang yung cross niya. Pinapaalala sa atin, ano ba ang ginawa ni Jesus sa cross? At yan, iniisa-isa na natin ngayon. Pangatlo, forgiving the sin we have committed. Yan. Dahil kung walang pagbubo ng dugo doon sa cross, ay wala tayong kapatawaran ng kasalanan. At si Jesus na ang gumanap po nun. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Hebrews 9:22. Yan. Kung hindi dumating si Jesus, nag-shed ng blood dun sa cross, itong pagtitipon natin ito, walang saysay. Buti na lang, naganap. No? Kaya ito may saysay. Napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Maaaring sabihin na, ito na naman, minsan may mga naipag-pray din kami, no? Born again na, believer na, pero sinasabi na naman, ay, baka hindi ako patawarin ni Lord. Baka hindi ako mapatawad. Ito na nga po, oh. Ayan na nga, oh. Ayan, oh. Forgiving the sin that he had committed. Tapos, ayun na, oh. Nag-shed na siya ng blood, nagbubo na siya ng blood sa cross para tayong mapatawad. Kahit ano pa. Kahit matitindi pa yung nagawa mong kasalanan. No? Kaya kang patawarin ni Lord. No? May isang illustration nun. Isang kriminal, no? Nagano siya, death penalty na siya. Tapos may pumuntang pastor. Ang sabi nung pastor doon sa kriminal,
Ano bang gusto mong sabihin? Meron ka bang gusto ikwento bago ka dumating sa punto ng death penalty mo? Natatakot akong mamatay. Pastor, ang dami kong kasalanan. Mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Yan ang sabi nung ano. Ang sabi ng pastor, syempre, mapapatawad ka ng Panginoon. Basta hingi ka ng tawad sa Panginoon. Ano ba yung gustong-gusto mo? Sabi ng pastor. Ano ba yung gustong-gustong ginagawa mo nung bata ka? Sabi niya. Nagpupunta ako sa beach. Lagi ako pupunta sa beach. Tapos, naghuhukay ako ng buhangin. May malalim, may mababaw, may malaki, may maliit. Tapos, naiinis ako kapag umano na yung alon, pumunta na dun sa pangpang o dun sa buhangin na kusang may binutasan ko, tinatakpan. Di nawawala na naman yung butas na mga ginawa ko. Magbubutas na naman ako. Tapos, mamaya, ayan na naman yung wave, yung alon ng dagat. Tatakpan na naman. Mawawala na naman yung mga butas. Ang sabi ng pastor, ganyan din. No? Ang pagkapatawad ng Diyos sa atin, may malaking butas, may maliit na butas, may mababaw, may malalim. Pero pag dumating na yung dagat, simbolo na yung blood ni Jesus, wala na yung mga butas o simbolo ng kasalanan mo. Maliit man o malaki. Kasi nga, pinapatawad na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahit rapist ka pa, kahit mamamatay tao ka pa, no? Kahit ilang beses, ilan na may mga rapist, no? Scammer. Okay. Ingat-ingat po tayo sa mga mga nag-i-scam. Ayan. Kaya pinapatawad ko na lang sila, si Lord ng bahala. Sabi ni Lord, huwag kang gaganti. Ako ang gaganti. Romans 12. No? Kasi lang gusto, gayahin natin yung ginawa ng siklista. Napanood niyo yan, yung payatot, yung mukhang butiki doon, yung sumuntok eh. Kita niyo yun? Butiking Pasay, sabi. Taga-Pasay talaga. Taga-Pasay talaga siya eh. Sa Tondo ba? Sa Pasay. No? Sa MOA. Nakita niyo, viral yun. Yung hindi nanuntok na nag-aral pa ng Muay Thai, no? Easy lang. No? Hindi siya gumanti. Iwas-iwas lang. Kasi sinuntok siya talaga eh. No? May batas pa lang ganun kapag nakasalamin ka tapos sinuntok ka, pwede ka file ng criminal case, no? Kasi syempre mali mo mabulag siya, no? Kaya tinanggal niya yung salamin niya tapos ginaganon-ganon niya yung mata niya. Kaya nangyari, yung hindi gumanti, ginantihan siya ng mga biyaya. May nagbigay ng helmet, may nagbigay ng sapatos, may nagbigay ng pera. Paldong-paldo. Yung termino ngayon. Paldong-paldo si kuya. Di ba? Nakita niyo yan? Tapos yung payatot na yon, yung nanuntok, yan, nagtatago. Hindi. So, may patong sa ulo na 20,000. Ituro mo daw kung sino ni. Kung taga-saan niya. Yung tito niya nagbigay ng 20,000. Yung hindi gumante. Pamangking ko yun nagbigay ng pabuya. Pero hindi naman na inaano. Pero nagtatago na. No? Humingi ng sorry. Humingi daw siya. Yung pangalan, Owen eh. Yun ang natandaan ko yung pangalan eh. Owen eh. Pero ang ganda ng karakter ng taong yon, yung hindi gumanti. Pinatawad ko na po yun. Okay na po yun. Sabi niya. Kaya dapat matuto tayong magpatawad pag tayong gaganti. Kapag sinuntok ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Sabi ng Panginoon eh. Diba? Diba? Pero tanong, kaya mo ba? Ito pa Oo. Hindi ka gaganti. No? Sabi nga, pag binato ka ng tinapay, batiin mo ng tinapay din.
na nasa garapon. Yeah. Hindi. Joke lang po yan. No. Huwag kang gaganti pa. Ubayan mo lang kay Lord. Lord, kayo na pambala. Baka mamaya makagawa ka pa ng krimen. Makulong ka pa. Pangapat, na ginawa ni Jesus sa cross, canceling the record against us. Uy, may record pala sa ayo. Alam niyo ba, may record tayo na kinansilan ni Lord dun sa cross. Ano sabi niyan? Having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us, condemned us, and He has taken it away, nailing it on the cross. Ano ibig sabihin yan? Ano ba yung bansag sa yun? Ano ba yung mga bagay na ginawa mo? Ang bata ka, ba? Kilala kang ano? Babaero, lalakero naman, isa. Dahil pinako na ni Jesus yung bad record mo. Cancel the charge of legal indebtedness. Pinako na sa cross. Kahit ano ka pa, sa paningin ng tao, dahil sa tindi ng kasalanan mo, pero pinako na ni Jesus sa cross. Ang makikita na ng Diyos, hindi yung kasalanan mo, kung sino ka. Ikaw ba si Boy Bato? Ano to? Yung mga pelikula ng araw, kumakain ng bala. Sino yung mga nagsigasigaan nung araw? No, si Siete again. Asong aksaya. Ano? Di ba? Max, baby ama. No? Mga ganun, mga naging, yan ang mga pelikula natin ng araw, no? Yung mga pinipelikula nila, yung mga naging, may record doon sa batas, no? Meron noon, no, na born again, si Bill Ojero. Ewan, narinig niyo na yun. Panahonan lang namin nila, yun, Kuya Don. Yung mga... Hindi pa dahil pinapanang ang iba, no? Sila yung mga pumapasok ng rarab ng mga Philippine Airlines nung araw. Bill Ojero. Tapos nakulong. Tapos, maraming tattoo, syempre. Tapos, na-born again, kumakanta ng mga isang salop ng isang dakot ng himala. Yung title ng yung sa tape ng araw. Sa biggest yata yun, kasi yata yun, FPJ yata yun, Isang dakot ng himala ang title ng kanyang Kaya sumusulat siya ng mga kanta, kung paano siya din binago ni Lord. Hanggang sa yun ang pagkabansag sa kanya. Kilala siyang ganun ang kanyang hanap buhay. Pero nakakilala kay Lord. Tapos may mga nag-aano pa rin sa kanya. Nung minsan nag-speak siya nung na napuntahan ko pa siya noon sinasabi niya, "Uy, marami ka naman tattoo eh." Kumbaga, markado. Yan ang pag may tattoo, siguro Sputnik siya o sigi-sigi. Alam niyo yun, yung mga grupo sa loob sa grupo ng mga nasa bilibid, no? Tapos ay may mga tattoo ka naman eh. Paano mo sabi, born again ka? Sabi niya, pinagsisihan ko na po lahat naman ng ito. Sabi niya. No, mari nakikita niyo sa kanya, kumbaga nakikita niyo, yan may tatak, kumbaga record mo yan. Yan ang ginawa mo sa mga tatong yan. Pero dahil kay Jesus, kahit may tattoo ka pang kakaiba, no, pinagsisihan naman na no? Ipinako na ni Jesus doon sa cross. Kahit ano pa yung bansag sa'yo, boy Sputnik, boy si Boy Tapang eh. Grabe, kinala ko si Boy Tapang eh. Yung naging ni
Ni White, siya pangalan? Cherry White, no? Sino yun? Hindi ko lala. Kaya tuloy pinagpatuloy niya tuloy magkagusto kay ano, kay Boy, no? Tapang eh, no? Nawala lahat yung mga pangit na ibansag sa atin ng diablo. Maaring dating bakla, dating tomboy, di ba? Dating bading, naging badong, ganon. No, may kanta nga yun, dating badong. Binago ng Panginoon. Di ba? Kanta yun eh. Pwedeng mabago eh. No? Maaring ganon, yan ang pagkakilala sa kanya ng mga tao. Pero dahil inako na nga ni Jesus yun sa cross, kahit ano ka pa, pero pag tinignan ka na ng Diyos Ama, ang nakikita na sa iyo yung righteousness ni Jesus. No? Nawawala na yun. Kasi nga, inako na ni Jesus yan sa cross. Panglima, healing all our sicknesses. No? Healing our sicknesses. All our sicknesses. Lahat ng sakit na meron tayo. Pinagaling na tayo. Alam na natin yan, Isaiah 53 verse 5. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Kaya pag may sakit ka, babalik ka dyan sa tinapos na ni Jesus. No? Kahit nga ako, alam niyo naman nangyari sa akin last year, di ba? Para na ako mamamatay. Yung lalamunan ko dito, tumitiklop yung throat. Nagdidikit-dikit yung parang hose. May squeeze na ganun. Tapos nawawalan ako ng boses. Kala ko, mamamatay na ba ako? Kasi hindi ako makahinga. Matutulog lang ako. Dahil bumababa yung leg ko. Machuchok ako. No? Sa tagal ko na sa biyahe ng Lord, tagal-tagal ko nang di nagkasakit. Tapos nagkasakit uli yung ganun na todo. Parang mamamatay ka. Simula lang doon sa anxiety. No? Fear of the unknown. Matutulog lang parang kinakabahan ka. Ba't ka natatakot? Ba't ano ba ito? Okay. Tapos sabi ko, Lord, kakaumpi sila ng church na ito. Kukunin niya na ba ako? Yung bagay. 51 pa lang naman ako, Lord. Bata pa, pwede pa. Yan. Kinuntend ko. Parang Hezekiah. Kilala niyo yan, no? Yung kinuwento ko. Yung binigyan ko nga kayo ng ano dun eh. Cloud9 eh. No? Yung kinuntend niya yung buhay niya sa Diyos. Lord, sige na, mahabag kayo sa akin. Kasi mamamatay na eh. Then, kakakontent niya kay Lord. Ayan, binigyan pa siya ng 15 years na buhay. Kaya anong sakit na meron ka, babalik ka dun sa ginawa ni Jesus sa cross. By His stripe and by His wounds, we are healed. Kaya mga naka-stripes dyan, ayan, you are healed. Hindi nga talagang makakita yung mga joke ko. Mga pang unang panahon pa eh. No? So yun po, babalik tayo dun, no? Pag may sakit ka, naman sakit, may bad news na galing sa doktor, God can heal you. Dahil inako na naman ni Jesus yan sa cross. Kasi lang iba, pag nakarinig ng bad news, ay may ano na po kayo, opera na po kayo, kailan ahitin na natin lahat. Yan. Parang si Pastor Ella lang, inahit na't lahat, wala ng buhok, tapos biglang nasa operating table na, inayos na nakaganon na yung, yung legs. And then all of a sudden, sabi ng doktor, wala na, hindi na tayo mag-opera. Miracle. No? Kahit nasa operating table ka pa. No? Kahit nga ako, sabi ng doktor, bawal magkape na sa'yo, pastor ha. Bawal ka ng kape, bawal ka ng tea, bawal ka na ng soft drinks, bawal ka na ng manghang. Ala, yung mga paborito ko yun.
Pero nagkakape pa rin po ako. Ubo-ubo lang. Kuminsan-minsan, kain lang ako ng saging, sabi ni Ate Rian. Malaking tulong yung saging, no? Oo. Sabi ko sa inyo eh. May doktor tayo dito. Di ba? Sa totoo yun, nakatulong din sa akin yung nag-ano yung tube kong ito, yung voice box. Nagdidikit-dikit. As wala na akong boses na lumalabas, kakain ako ng saging para magbukas yung voice box. Yan, okay na naman, makakahinga na naman ako. Na-witness yan ni Pastor Aileen nung doon ako sa studio natin. Para mamamatay ka na rin nun. Dahil paano na si Pastor Ella, sabi ko. Ayun, nabuhay pa. Buhay pa si Pastor eh. Parang walang nangyari. Tumigas na uli yung throat. Tapos yung jaw, okay na. Pwede na kumain ng matitigas. Unlike nun, pinailugaw lang muna. Lugaw, itlog. Lugaw, itlog. Buti na lang, by His wounds, we are healed. Thank you, Lord. Grabe yan. At maraming nagtetestify sa inyo, di ba? Mga may sakit, pero pinagaling ni Lord. Kasi nga, babalik ka doon sa cross. By stripes, by His wounds, we are healed. Pang-anim, dying for us to have eternal life. Bakit nga ba namatay si Jesus sa cross? Kung di namatay si Jesus sa cross, wala tayong kaligtasan. Pare-pare tayong mapupunta sa impyerno. Na kung saan ay nilikha ni God yan, hindi sa tao, kundi kay Satanas at sa mga demonyo lang. Kaso lang, dahil sa patuloy na kasalanan na ginagawa ng tao, napupunta talaga ang tao doon. Parang yung mayaman, di ba? Nakasama ni Lazaro. Nung namatay, saan napunta? Sa Hades. No? Ewan ko bakit nga, pag nagiging mayaman, minsan, bibihira mapupunta sa heaven. Kasi nga, nagiging Diyos nila si Mammon, yung pera. Spirit of Mammon. Hindi yung Mammon, Mammon ang pronunciation natin. Spirit of Mammon. Okay? Pag obserba mo sarili mo, pag sinasamba mo na, ang pera mo, no, milyones ka na, at nakalimutan mo si God, si Mammon na ang sinasamba mo na, hindi si God. At ang destinasyon nun, hell. Pero okay lang naman maging mayaman dahil plano nila mag-prosper tayo managana tayo, no? Pero si Jesus pa rin ang Panginoon dapat natin. Uy, may laser pala yan. Kanina pa Yan. Ano yun? 1 point na lang Philippians 2:8. And being found in appearance as man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even to the death. So even death on a cross. Naging obedient si Jesus hanggang sa kamatayan doon sa cross. No? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kahit ikaw ay mamatay, ikaw ay mabubuhay. Yun ang faith natin. No? Hindi kagaya nung minsan kumain ako minsan nun sa matagal na panahon sa Frank's Burger. Panahon ni kalaban niya yung burger machine. Wala na yata yung mga yun, no? Minsan kumakain ako doon, tapos nag-share ako about Jesus. Hindi ko akalain, pala siya, Jehovah's Witnesses, no? Ay, mga talaga, nasabi ko pa. Yan. Nasharean ko siya, then sabi niya, pinatanggap ko kay Jesus. Tapos sabi niya, wala naman assurance, pastor, sabi sa akin, na pag namatay ang isang tao mapupunta sa heaven. Malalaman mo lang yun kapag patay ka na. Yun sabi sa akin.
Ay, kaya pala. Sabi ko, ako, kahit buhay pa ako, kahit mamatay ako ngayon, dahil nanampalataya kay Jesus, buhay ako. Dahil sinabi ni Lord yun sa Book of John, na kahit ikaw ay mamatay, ikaw ay mabubuhay. Sinabi ni Jesus yung kanino, sa pinsan niya, si Magdalene ba? Na kahit ikaw ay mamatay, ikaw ay mabubuhay, pinaniniwalaan mo ba ito? Yun sabi ni Jesus. Kaya, kahit mawala tayo sa mundong ito, kahit buhay ka pa, may assurance ka of your salvation. Dahil nanampalataya ka kay Jesus. Sa kanyang pagkabuhay at muli, ay tayo may buhay na walang hanggan. Naisip niyo na ba nung namatay si Jesus? 'Di ba namatay siya, 'di ba? Ilang araw siya nabuhay? After 3 days. Yung 3 days na yun, saan kaya siya sa tingin mo? Nasaan kaya si Jesus ng 3 days na yun? Naisip niyo ba? Naisip ko siguro, alam ko na. Yung 3 days na yan. Yung iba, di ba, pag namatay, heaven or hell Di ba? Nung namatay yung mayaman at si Lazaro, nung namatay, kaagad, may nagsundo Dinala si Lazaro, yung Abraham's bosom. Yung mayaman, sa Hades. Pero nung namatay si Jesus, ng 3 araw, nasaan kaya siya? Naisip nyo? Naisip nyo? Meron story sa Bible, nagpunta siya saan? Sa hell. Kinuha yung key. Keys of death. Kaya walang magsasabi kay Jesus na, hindi mo naman naranasan mapuntang hell. Naniniwala ko, nung namatay na si Jesus ng 3 araw, pumunta siya doon para kunin yung spirit of death na yun. No? Nakapunta na siya doon. Kaya pansinin mo yung mga nasa internet, yung mga nakapunta sa impyerno, ganyan, kasama nila si Jesus. Gaya si Mary Magdalene, si Mary Baxter. Yung may author ng Divine Revelation of Heaven, Divine Revelation of Hell. At pakibalik niyo yung book na yun, yung nanghiram sa akin, hindi na binalik. Pag nanakaw po yan, balik niyo. No? Kaya sa mga nandito po, mga taga-limitless, kung manghiram kayo ng book, ibalik nyo. Kasi pag nanakaw yun, pag di nyo na binalik, hell din yun. Ang destination. No? Ako, yun ang paniniwala ko. Nung namatay si Jesus, punta siya sa hell para makangkay yung death. Kaya sinabi na ni Jesus, kahit mamatay ka, mabubuhay kang muli. Kasi nga, si Jesus na pumunta na doon sa death na yun. Ang katumbas nun ay eternal life. Kaya na after ng 3 days, di ba? Nabuhay si Jesus early Sunday morning, hindi Sabado. Yung mga nagsisimba po ng Sabado. Ay, early Sunday morning po. Early Sunday morning, ang sabi ng Bible. Ayun ang unang worship, no? Meron po tayong assurance of salvation dahil nanampalataya ka kay Jesus. John 3:16, alam na natin yan. Ginagamit nating tracts. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. Saan? Sa hell. But have everlasting life. Saan? Sa heaven. Di ba? Yan ang ginawa na ni Jesus doon sa cross. At yan ang paniniwala ko, nung namatay si Jesus ng 3 araw, punta siya sa hell to conquer death. At pang-7, at dito na po magtatapos, redeeming us from poverty.
Redeeming us from poverty. Yan, sa Bible po yan. No? Halos ito yung divine exchange sa tinatawag. Pero may mga ibang bagay na hindi kasama dun sa divine exchange na binibigyan ko na emphasize dito. No? Lalo na yung disarming the devil, yung point number 1. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that through His poverty, might become rich. Yun. Ikaw ba mahirap? Pwede kang yumaman dahil na nga kay Jesus. Kailangan mo lang angkinin. Paano ba nangyari yun? Itong verse na ito. Ang ganda-ganda ng posisyon ni Jesus sa heaven. Mayaman, magandang buhay. Pero iniwan. Iniwan niya ang heaven. Punta dito sa lupa. Makibagay sa atin mga tao. Para maranasan niya yung kahirapan. At sa kanyang kahirapan, no, para tayo ay managana. Though He was rich, He became poor, so that we might become rich in His poverty. Kaya nga, ang plano ni Lord, for I know I have planned for you, plan to prosper you, not to harm you, plan to give you hope and a future. Kay Jeremiah yon, pastor. Yun ang mga argument ng iba. Hindi sa atin yan, kay Jeremiah yan, 29:11 mong yan. Sabing ganon. He's the same yesterday, today, and forever naman eh. Oh, maaaring kay Jeremiah yun, pero pwede mo rin angkinin yun. No? Pagpapalain tayo ni Lord. Kahit sabihin na, prosperity gospel ka. Di sige, poverty gospel ka. Ayan ang ginawa ni Jesus. Sayang, kung inaangkin natin. Tagal na akong nagpe-pray, pastor, pero di naman ako yumayaman pa. Iba nangyari? Baka may curse. Baka ang tagal ko nang pinagpe-pray, may ganito, ganyan. Ginawa ko naman lahat. Napagod na ako, ayoko na. Huwag kang give up. Soon you will reap a harvest if you will not give up. Ako nga, 51 na nga ako eh. Sabi ko rin, wala pa akong sariling bahay. Pero may sariling bahay naman ako, pero malayo lang sa Fairview. Gusto ko dito sa Antipolo. Lord, gusto ko magkaroon na itong Limitless God Church na property. Para hindi na kami nagsisiksikan sa studio. Naliit ng studio. Dahil may pananampalataya tayo, pagpapalain tayo ni Lord. At minsan, pinag-pray ko kayo isa-isa na sana maging milyonaryo kayong lahat. Para naman, pag naging milyonaryo kayo, magtatides kayo. Kasi lang, pag nagka-milyonaryo, nagkakalimutan minsan. Sana hindi kayo ganun, no? Parang si Elon Musk nga yan, no? Si Elon Musk, di ba, trillion na kanyang Sabi ko, 2012, lang siya, million lang, trillion na, 2026. Ayos, ang bilis, Sana ganun din po tayo, pag yumaman tayo na nag-aanap, pinagyaman ni Lord, ibabalik niyo yung 10% kay Lord. Huwag tayong maging kagaya ni Ananias and Sapphira. Sapphira sila bumagsak. Si Ananias at si Sapphira. Kaya, babalik tayo doon sa tinapos ni Jesus. Nakaranas ka ng kahirapan, pwede kang pagpalain. Nagtiwala ka lang sa Panginoon. Pagyamanin. Sabi nga ng tatay ko noon, dito na ako magtatapos, bakit ka nagpastor? Walang pera dyan. Tapos sabi niya, may opportunity ka sana, magbata ka pa. Ang school mo nga naganap ng pwede mong pasukan. Ayan, naganap sila, pwede pumunta ng Japan. Sa shop sana ako nun, magtatrabaho. Pero, gusto ko po, magpastor na po ako. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, 30 years na rin ako nagpapastor. Di naman ako pinabayaan ni Lord. Di man mayaman, pero sapat-sapat. No? Nagkaroon naman ako ng bahay.
karoon naman akong sasakyan. Ang ginagamit po namin ngayon. Pero hindi ko binili. Pinapagamit lang sa amin. Kahit ilang taon yung gamitin, pastor, okay yan. Pero hindi pa yan bayad, binabayaran ko yan, sabi niya. Tapos paggamit sa amin. Okay yan. Kakaiba yun. may nakita kang ganun? Wala pa. Malay mangyari sa inyo. Pwede mangyari. O malay nyo, pangarap ko nga, pastor, ikaw ba si Pastor Ray? Opo. Balita ko, yung Limitless God Church, gusto nyo magkaroon ng building. Opo. Ito, meron akong lupa sa inyo na. Ilang hektarya yan. Pwede na kayo magtayo dyan. Ito ang pera. Pantayo nyo ng building nyo. Pwede yun. Nangangarap nga akong ganun eh. Sana Lord, no? Ganun na lang, oh. Parang si Abraham, binigyan lang siya ng ginto, binigyan lang siya ng silver, binigyan lang siya ng mga alipin, binigyan lang siya ng mga hayop. Mayaman na siya. Wealth transfer. Pwede yun. Kasi nga, tinapos na ni Jesus yun. Kasi lang, pag yumaman ka, pakumbaba ka lang, kay Lord ka lang. Huwag mong jojosin yung pera, si Mammon. No? Kaya po, sa oras na ito, ano bang prayer request nyo? It's about time, idikit nyo na dito sa cross. Yan, no? God's provision, God's direction. Diba? Yan ang prayer ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, dalahin ko lahat ng nagpo-post dito, post it sa cross. I declare, God, this prophetic gesture sa cross of Jesus, I pray, Lord, na magkaroon to ng kaganapan. Ano man yung mga prayer request nila, dinideclare nila sa buhay nila, magkaroon ng kaganapan. Inako mo na yun sa cross. Even though you are rich, you became poor so that you might become rich. Ano mang curse na meron, na-break na ang curse. And I speak blessings about it sa amin. Kurabakaray, karabase, kamama. Karabaye, karabase, karabase. Hallelujah. Thank you, Lord, for the cross na binigay mo sa amin, Panginoon. Dumidikit ba? Yun. Ano ba yung mga gusto nyong i-declare sa buhay nyo, prayer, concern ninyo dyan? Ilapit nyo sa cross. Dahil tinapos na ni Jesus sa cross of Calvary. Dinisarmahan na ng diablo, o dinisarmahan na ng Panginoon, ng diablo, no? Ang kapangyarihan niya. Hallelujah. Kaya wala na silang hawak sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, lapit tayo. Kung ano yung gusto, i-post natin. Wow. Thank you, Lord. Oh. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the cross. Mighty cross. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yun. Thank you, Lord. I declare, God, lahat ng pinost nila dito sa cross, nilapit nila sa cross as a prophetic gesture, magkaroon ng kaganapan, Panginoon. Ang kinamin lahat ng ginawa mo na sa cross of Calvary para sa amin.